Tama si Marcoleta, pera nyo naman yan eh. Pera ng taong bayan yan. Pero maraming salamat po para po sa ating Mr. Efectivo, Senador Philip Salvador. Akap, AIX, MAIP, tupad. Hindi po yun ang paraan para pagsilbihan ng mamamayang Pilipino. Diyan sa subsidy na yan, yung subsidy na yan, kung halimbawa po 10, kung 10 ang taong bibigyan yan, 100 halimbawa, pag pinagsama-sama nyo po yung mga ayuda na yan, siguro 2 lang ang nabibigyan. Paano yung 8? Paano yung 8? Alam po ninyo yung mas magandang gawin natin pag naging senador kami uli, lalo na ang kaibigan Senador Gringo Onasan, para sa ganon ay yung ayuda ay may palaganap natin sa buong mahihirap nating mga kababayan. Ang mahihirap nating kababayan ay almost 5.5 households, katumbas ng halos 29 million Pilipinos. Parang silang lahat ay mabigyan. Naisip ko lang po, yung gumagastos ng 2,000 pababa sa kuryente, pwede po nating ilibre lahat yun. Every month, libre lahat. Yun po yung tamang ayuda. Kasi lahat po doon mabibigyan. Mangyayari po yun, po pwede yun. Ang gagawin po natin, para bumaba yung presyo ng kuryente na matagal ko nang gustong gawin, tanggalin po natin yung 12% VAT. Bababa ang kuryente. Pagbaba ng kuryente, ang iniisip pa namin, yung kumukonsumo ng 2,000 pababa. Tandaan po ninyo, pwedeng mangyari ito eh. Halimbawa po, ang pamilya nyo, 2,000 pesos pababa. Pwedeng ilibre po yun. Bakit? Eh yun pong binibigay nilang ayuda pag pinagsama-sama ninyo, 4Ps, MAIP, AIX, tupad, AKAP. Alam po ba ninyo kung magkano yun? 194 billion pesos. Kung ginagasta nila yon at kung naibibigay sa lahat ng tao na mahirap, so, bakit mahirap pa tayo? Kanina po tinanong ko kayo, talagang mahirap pa tayo? Eh kasi po hindi naman nyo kasi masyadong pinipili kung sino yung binoboto ninyo. Matagal na po silang nandyan sa Senado. Yung iba po nakatatlong balik, yung iba 4 na beses na. Sana po, nasa inyong mga kamay naman po yun eh. Nasa inyong kapangyarihan po yun eh. Kung pipiliin po ninyo, magsimula po tayo sa Mayo 12. Kung pipiliin po ninyo, sa ngayon po kasi, aminin mat nila ho, hindi. Talaga pong yung Senado ngayon, kumbaga sa niluto, hindi natin alam kung anong klaseng luto. Iba-iba ang sahog, iba-iba ang sangkap. Basta na lang niluto, sa tulong po ninyo, niluto ninyo yung Senado, pero hindi natin alam anong luto po ito. Kasi kung paksiw po ito, alam po natin kung anong sahog ang ating kukunin. Kung sinigang, alam po natin kung anong sahog eh. Kung adobo, kung mechado, kung estopado, kung kare-kare, kung pansit, alam natin kung anong sahog ang ating gagamitin. Eh bigla po ninyong pinagsama-sama lahat ang mga sangkap at mga sahog. Ayan, tsaka nyo niluto, inihain sa hapag ng sambayanan. Sasabihin po ng mga tao, ano po ba itong niluto ninyo? Paano ba namin kakainin ito? Sasabihin po ba ninyo, wag na po ninyong itanong kung ano luto yan, basta kainin ninyo. Mahirap po yun. Mahirap po yun. So meron po ngayon na nandyan at ngayon pupunta na naman sa inyo at makikiusap na naman sa inyo. Tulungan niyo po kami, magsisilbi kami ng tapat sa inyo. Bahala po kayo kung pakikinggan niyo po sila. Sa hirap ng buhay natin ngayon. Ano po ang relasyon na sinasabi namin?
Bakit po nagpipilit po si Dante Marcoleta, Senator Gringo Onasan, na isama niyo uli kami dito sapagkat yung niluto natin, hindi natin alam kung anong lasa. Ano po relasyon namin ngayon? Ilagay niyo po kami para kami po ang magiging magic sarap. Baka po kasi kahit ano pong niluto yun, magkakaroon po ng konting lasa sapagkat nilagay nyo kami dyan. At mula sa konting lasa na yan, magkakaroon po ng pag-asa. Yun po ang aming gustong mangyari. Makakapili po kayo ngayon. Napakadali pong pumili ngayon. Nagtataka lang ako, noong October 9, siningil ako, hindi kumagat sa tao. Noong Nobyembre, noong Disyembre, Pebrero, Enero, 4 na buwan, pinupulutanan nila ako. Ako ang almusal nila sa umaga. Ako tanghalian. Ako hapunan. Buti na lang, kahit sinisiraan nila ako, basta nabigyan kayo ng 1,000, masaya na ako. May 5 kilong bigas pa yun. Hindi nila ako matutulong, guys. Batang Maynila to, it's. Alam ko naman, matalino ang mga taga Maynila. Ako, payo ko sa inyo. O, pagkayari nito, uwi na, hindi ba? O, magabang-abang lang kayo. Sayang ang form. Ang dami na ngayon. Tanungin nyo si Congressman Marcoleta. Ha? May AX. May tupad. Meron pa ba ngayon? Ewan ko, pag mag-aalalan, usong-uso yung akap-akap. Ako na, sa akin ang manggaling. Sa akin ang manggaling. Mahirap kasi ang buhay. Hindi ko naman masisisi ang mga kababayan natin. Mahirap talaga ang buhay. Pag nagbigay ng form, fill upan nyo. Sayang din. Laman tiyan din yan. Pero huwag kayo papayag. Pag ang 3,000 naging 2,000, bukol yun. Yung 7,000 naging 5,000. Nako! Pero, tanggapin nyo. Bakit? Tama si Marcoleta. Pera nyo naman yan eh. Pera ng taong bayan yan. Pero patatagin ninyo yung damdamin. Bakit? Huwag tayong masisilaw. Buhay natin ang nakasalalay dito. O, Nay, Tay, total, araw-araw nila ako sinisiraan. Ako ang almusal, tanghalian, at hapunan. Tapos yung isa naman dyan, ginawa pa akong pulutan sa inuman. Ako naman, eto naman, pakisuyo ko. Huwag kayong magsasalita ng masakit laban sa kanila. Kaya nyo na yun. Huwag kayong sasali sa away ng mga politiko. Maniwala kayo. Huwag kayong gagawa ng kaaway sa kapitbahay para lang sa isang politiko. Dahil pagtapos ng eleksyon, malamang sa hindi ka naman kilala ng politiko. Pero yung kapitbahay mo, aabangan ka sa kanto. Tama mali. Oo, gano'n ninyo. Away nila, damay kayo. Sa magkano? J.O.? Wag. Why? Ayaw kong magtanim ng hinagpis at galit sa bawat kapwa Manileño. Because at the end of the day,
tayo rin na magkikita sa finals. Tama ba? Oh, sila, sira na sira. Ang taong naninira kasi walang nagawa. Dahil kung ikay may nagawa, meron kang kwento. Eh, wala kang kwento, wala kang kwenta. Tama, mali? Oh, sabi nila, si Yorme! Naku, nang gagalayitin, nakita ko yung leg. Si Yorme, maraming iniwang utang. Si Yorme, maraming binenta. Narinig niyo yun? Narinig ko rin yun eh. Oh, ito na. Basta ako, laging tapat sa inyo. Kahit ubaran pa nila ako. Oh, ay. Parang gusto niyo naman makita yung poster ko nakaganon ah. Oh, sige. Sa lahat ng inaakusahan, ako yung umaamin. Totoong nangutang ako. Totoong nagbenta ako ng ari-ariya ng lungsod. Bakit? Yun naman ang hindi nila sinabi. Tingnan ninyo. Ito, real talk. Taas ang kamay ng may anak dito. May anak. O sige, ganito. Taas ang kamay ng mga magulang dito. O yan. Sasagot kayo ha. Pag hindi kayo sigurado sa sagot, huwag na kayo sumagot. Pero real talk lang tayo. Nay, tay, kapag walang makakain ng pamilya ninyo, gagawa niyo ng paraan? Talaga? Gagawin niyo ang lahat? Itatawid niyo ang pamilya niyo? Iraraos niyo ang pamilya niyo? Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, nung binoto ninyo kong mayor noong 2019, wala kayong narinig sa aking reklamo na yung sinundan kong mayor, walang iniwang pera. Wala. Anong ginawa ko? Nagtrabaho agad. Niraos ko Maynila, nilinis ko Maynila, kinalawit ko yung mga tolongges na nagkakalat sa Maynila, pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, umaangat na tayo. Boom! Pandemya. Tama ba? Pandemya, winasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang hanap buhay, walang trabaho, walang picha, walang chicha. Tama, mali? Gusto nila ng kwento, ang kwento ko may kwenta. Magbigkas lang tayo ng ilan para lang madali. Sabi bilyon-bilyon eh. Bilyon-bilyon. Tama naman. Ito, una, kayo na mga naparito, kayo ay saksing buhay. Ito, mga chairman, lalo na, mga kagawad, secretary treasurer, exo, tanod, lahat yan. Yan ang binalagong ko nung pandemya eh. Kayo, mga naparito, kasi kayo na lang ang testigo ko, yung iba patay na eh. Eh talagang wala tayong magagawa, pandemya yun eh. Kayo na nga naparito, at least masasabi ninyo sa inyong mga sarili, sa inyong mga anak, noong panahon ng pandemya sa pamumuno ko, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, botante o hindi, bawat pamilya may food box. 700,000 families, not household. Families, sa isang bahay, minsan 2 pamilya, minsan 3 pamilya, 3 food box. Lagyan natin ng kwenta konti. Kontiin lang natin ng kwenta para magka-idea tayo sa bilyon-bilyong pinag-uusapan nila. 700,000 times 1,000. Patay na. Daming zero eh. 700 million pesos.
Buwan-buwan. Times 8. 8 times 7. 8 times 7. 56. Parang si DJ Bagaching lang eh, no? $5.6 bilyong piso. Yung maliit na food box na yun, pagpalagay na lang natin, 1,000 piso na lang. Eh, ilang dilata yun? Yung iba nga, nakikita ko sa online, binibenta na eh. Bakit? Hindi pa naubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Tama ba? Ngayon, yung mga chairman na nasa kabila, yung mga kagawad, tanungin nyo sila, Chairman, totoo ba yung sinasabi ni Yorme, dinalan kayo rito ng food box para sa amin? Tanungin nyo. 700 million times 8, 5.6 bilyong piso. Malaking pera? Saan ko kinuha yun? Ano, umipot ako ng ginto? Isa pa lang ang pinag-uusapan natin. Eh, yung unang-unang binigay, 1,000. Kakap. Oh, hindi nakaalala pa. Oh, kakap. 700 million plus 5.6. Magkano? Ba't pa marami zero na bubula? 6.3 billion. Taas ang kamay ng may anak dito na nag-aaral sa public school. Naalala nyo ba? Ang Maynila, bawat estudyante nagkaroon ng tablet. 1 bilyong piso, 110,000 tablets ang pinamigay ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila. 1 billion. Eh yung internet, libre ba? May tosgas pa rin ang Maynila. 300 million pesos. May tablet na ang anak mo, may internet pa, nakatawid ang pag-aaral ng mga anak natin noong panahon ng pandemya. 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 laptop plus internet. Itanong ninyo yan sa teacher ng inyong mga anak. 1 bilyon mahigit na naman plus 300 million. Ilang bilyon na? Gusto pa ba nila? Gusto pa ba nila ng kwenta? COVID hospital, 300 million. Remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, Maynila lang ang may gamot sa COVID-19 dito sa bansa. Maynila nakabili ng sarili niyang bakuna, AstraZeneca. Ano pa gusto nilang kwenta? O tanong, nakaraos ba tayo nung pandemya? O, hindi ko pa sinama yung Albert Elementary School. Maganda ba yung Albert? Magsaysay High School, Manila Science High School, Rosauro Almario Elementary School. Bilyon-bilyon ba yun? Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, all 10-story, 20-story in-city vertical housing program. Pandemya pa yun. Oh, ito ang masakit. Lahat daw ng ginawa ko na yon ay mali. Mali daw. Mali daw eh. Mali. Pagbigyan natin yung sinasabi nilang mali. Pagpalagay natin, mali ako, eh di mali din sila. Kasama ko silang gumawa nun eh. Eh, akalain mo, nung araw, tumutulong pa yun sa picture taking, paabot-abot pa ng food box. Tama ba? Ni pangalan ko dun, wala kayong nakita. Bakit?
busy ako City Hall, hindi na ako umuwi sa bahay para mairaos ko yung 2 milyong Manileño nung panahon ng pandemya. Kaya ako naniniwala, matalino naman kayo Marami sa inyo dito, konti na lang ang birthday. Ang ibig ko sabihin, sa edad nyong yan, sa tagal nyong yan namumuhay sa Maynila, alam ninyo kung sino ang tapat at totoo. Nakikiusap, huwag niyo naman ng masakit si ate sa Facebook. Yung mga chairman ko, walang form yan. Basta si chairman nyo, pinilit si ate, tanungin nyo, no magka, chairman. Tanungin nyo, katuwaan lang. Hindi, katuwaan lang. Kasi ako, sigurado ako sa mga chairman at kagawad ko, wala silang form. But anyway, lumalalim na ang gabi. Matapos ang lahat at tingin ko hindi pa titigil pero okay lang, titiisin ko na lang yan. Alam nyo bakit? Alam nyo naman, minsan may blade din ng dila ko. Pero hindi ko gagamitin yon dahil sa pagmamahal ko pa rin kay Danny Lacuna. Kung naiba-iba lang yan, kilala nyo naman ako. Matalas din ang dila ko. Pero hindi, respeto ko na lang kay Boss Danny. Kaya ako na nakikiusap, huwag nyo nang pagsalitaan ng hindi maganda si ate. Okay na yun. Let's move on with our lives. Kaya ngayon ang tanong ko, matapos ang lahat ng paninira, akusasyon, bagay na aking ginawa, gusto niyo pa ba akong bumalik? Bakit sinacharot-charot nyo lang ako? Promise ha? Sige. Ito, maibalik ang gobyernong mabilis kumilos. Okay, ito una kong gagawin. Pero kailangan sumagot muna kayo. Kung pare-pareho tayo napapansin. Kasi kung ito rin ang damdamin ninyo, katulad na narinig ko sa 1, sa 2, sa 3 kagabi, gusto ko marinig sa Sampaloc, sa District 4, kung pare-pareho kayong napapansin. Napapansin nyo ba dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Tama? Pare-pareho na kayo napapansin. Si ate na lang hindi nakakapansin. Sinungaling kayo. Hindi kayo nagsasabi ng totoo. Totoo? Dugyot ang Maynila? May awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ang una kong gagawin, lilinisin ko muli ang lungsod ng Maynila. Pangalawa kong gagawin, pero kayo muna sasagot. Napapansin nyo ba? Nagbalikan na naman ang mga tolongge sa Maynila. Snatching, hold-upping. Dito lang Piriin mo, tatawid lang yung 2 lalaki, kinaldag yung bag. Tingnan ninyo, dyan sa UST, nangangamba na naman yung mga nanay, yung mga tatay. Galing sa eskwelahan yung anak nila, hindi nila alam kung buhay pa, baka nadali pa ng cellphone. Ano nangyayari sa atin? Totoo ba? Nagkalat na naman ang tolongges? Hindi daw Mababa daw ang crime rate. Kasi hindi nyo nare-report. Sige, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan na pagtulog sa gabi dahil habang kayo sa peligro de ora na nanahimik,
panatag na natutulog, ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan sa lungsod ng Maynila dahil si Yorme nasa kalsada pa hanggang madaling araw dito sa Maynila. Pangatlo kong gagawin, yung mga nagawa ko na. Itutuloy ko ang pabahay. Itutuloy ko ang magandang eskwelahan. Itutuloy ko ang maayos na health center at ospital na may gamot. Kasi ngayon, ang natitikman ng tao, Iacapsul, Kispirin. Pag minalas-malas ka pa, Simang, Simangot. Tama ba? Kung ano ang nakita nyo kanina, itutuloy ko na lang yun. Kaya, mga nanay ko, mga tatay ko, bago lumalim ang gabi, huling tanong, gusto nyo ba talaga akong bumalik?